So ngayon po, i-discuss po natin yung bagong labas ni Fujidenso na side by side. So ang kanyang model po is ISR22WD. So yung I po, ibig sabihin is inverter, S is side by side, and R po is refrigerator. Yung 22 naman po ay yung kanyang cubic feet, and yung WD po is yung kanyang water dispenser. For features naman po, since inverter nga, ang kanyang compressor ay energy efficient na rin po with independent temperature control. Sa water dispenser naman po, ang kanyang capacity ay nasa 3 liters po. Sa kanyang control naman po ay digital temperature control na rin with LCD display. And may mga function po siya. Meron siyang quick freeze and quick chill mode. Sa kanyang glass naman po ay spill proof na rin and tempered glass na rin po. For press zone and crisper po, meron siyang tinatawag na moisture control o yung humidity control. So kadalasan ginagamit sa high humidity is yung mga gulay na matataas po yung water content niya. And sa low humidity naman po kadalasan ay prutas po yung ginagamit. Yan. So meron siyang twist ice with tray. Yung mga ibang function po meron siyang child lock, vacation mode, and eco LED lights na rin. And nagko-cost po siya ng 49,998. Per model and serial location po, nakalocate po siya doon sa likod po nung ating unit, sa bandang taas po. So makita po natin yung kanyang total voltage, yung kanyang frequency, climate class, and yung kanyang refrigerant po ay nasa R600A. For accessory naman po, meron siyang ice twister, yung egg tray niya, yung manual, tsaka yung warranty card. For usage, operation, and installation naman po tayo. Sa kanyang display control board po, makita po natin yung kanyang mga function. Meron siyang vacation icon, super freezing, super cooling, lock, and yung freezer compartment para sa ref and freezer. So sa button naman po, makikita po natin yung kanyang temperature down button and temperature up button. Makita rin po natin yan yung zone selection button and yung mode configuration button po. Yan. For lock and unlock po, press lang po natin yung yung ating mode select ng 3 seconds po para mag-unlock po siya. Yan. Same lang din po sa paglalak, press lang din po natin yung mode select ng 3 seconds. Yan. So pag nag-select naman po tayo ng mga ibang function, press lang po natin yung mode. So unlock po natin siya ng 3 seconds. Then select po natin yung mode para makapasok po tayo sa mga ibang function. So punta po tayo sa vacation mode po. So sa vacation mode po, ang kanyang freezer ay nasa negative 18 degrees Celsius po. Habang sa fridge naman po is wala. So next naman po sa super freeze po. Select lang po natin yung mode select. Then papupunta po tayo sa super freeze. So sa super freeze po, ang kanyang freezer ay nasa negative 24 degrees Celsius. Habang sa fridge naman po ay nasa 7 degrees Celsius. So may mga naka-indicate na pong temperature bawat function po na mapipili natin. Yan. So sa super freeze po, tumatagal po siya ng 26 hours bago po siya bumalik sa recent temperature naman po niya. So per super cooling naman po, press lang ulit natin yung mode select. Then mapupunta po tayo sa super cool. So sa super cool naman po, ang kanyang freezer ay nasa negative 16 degrees Celsius po. Samantalang yung kanyang fridge po ay nasa positive 2 degrees Celsius. So tumatagal po siya ang ating super cool ng 6 hours bago po bumalik dun sa recent temperature po natin. So, pag magse-select naman po tayo ng temperature para sa fridge o para sa freezer, press lang po natin yung temp select. Diyan, press po natin temp select. Then, magbiblink po yung para sa freezer. Once na nag-blink po yung para sa freezer, press lang po natin yung plus o yung minus. So, para mag-add po ng temperature. Yan. So, sa freezer, 16 hanggang negative 24 degrees Celsius. Para naman po sa fridge, press lang po natin yung temp select. Then, magbiblink po yung para sa fridge. So, sa fridge naman po, yung 2 po yung pinaka-coldest, and yung 8 po yung pinaka-warmest. So, select lang po natin. Yan. So, 8 po yung warmest. Then, 2 po yung coldest. Yan.
For installation naman po, walang nabago. Ang kailangan po, yung unit natin is well ventilated rin po. And maayos po yung pagkaka-level nung paa and yung door para maiwasan rin po yung vibration. For parts and components, so ang ating meron tayong door tray and yung kanyang mga glass shelves, yung freezing box, and yung fresh box. Yan. For dispenser, yan, itsura ng dispenser po natin. So yung kanyang door tray, yung air duct para sa freezer and para sa refrigerator. And yung kanyang evaporator. Yan. So yung power cord, yung LED light, yung fan motor, and yung transformer reactor. Yan. So ang ating compressor, yung ating drip fan, OLP, and yung damper. Yan. So yung board po natin, dalawa, magkaiwalay po yan, yung inverter board and yung main board. So nakikita po yan dyan sa ilalim po. For sensor naman po, ay yung rep and pressure sensor po natin, and yung thermal fuse po natin. For reading naman po, dumidepende po yung ating resistance sa temperature po na makukuha natin. So kung ano po yung makukuha nating temperature, dapat ay nandyan din po yung sa chart, andyan din po yung dapat yung resistance na makukuha natin. For reading naman po sa ating thermal fuse, yan nasa 2.5 kilo ohms. So sa ating compressor, nandiyan na rin po yung example, and sa heater na rin. For fault code and troubleshooting naman po, meron tayong mga fault code. So, E1 hanggang E7, and nandiyan na rin po yung fault description na rin. For problem, nandiyan na rin po, possible causes and solution. For warranty naman po, 10 years po para sa compressor natin, 2 years per parts, and 1 year per service.